ni-report ng Forbes na Olympic gold medalist claims that yung kanyang nanay has been stealing money from him. Hindi ba naman nakakahiya, di ba? Na umabot pa doon. Ay, nako. Yun, pero ito Wait, ito ba ang yung sinasabi nasa nila, Vito nagsimula Cruz? naman yan lahat Sorry. dahil dun sa unang post nung si Mami Angelica, na parang nag-cheer pa doon sa Japan. Yung Japan lang malakas, parang ganun yung sinabi, na parang hiret dun sa kanyang anak. So obviously may gap yung dalawa. Tapos it was made worse nung siya ay nagpa-interview kung saan doon na kasi ang daming memes doon sa interview ang daming nakuhang mga clips kung saan sinabi niya, never kami nagnakaw, meron pero portion lang. hindi siya aaray. Okay? Tapos Parang ang Harry, natawa ko doon, may part pa doon siyang Mark, sinabi na ano. Parang Harry Roque magsalita. Parang digong eh. More digong. May sinabi pa si Walang Mami na preno. kasi tinuturuan niya yung mga bata, so kukuha minsan ng pera daw nila, bibili ng gamit sa bahay para meron daw silang remembrance nung pera nila. So yun yung so hindi ko maintindihan ba't nagpa-interview. Mark, tanong ko lang. Di ko na-gets. So yung binigay niya account sa Vito Cruz, yun yung ginamit niya sa credit card niya. Medyo complicated yung Yes. nangyari. So sa credit card. may nakuhang cash prize ata. Yun yung ginamit niya na para sinilid niya sa bangko, tapos nilak sa bangko para makakuha siya ng credit card. Tapos nung gusto nang tanggalin yung pera, hindi pwede kasi daw macha-charge siya. Macha-charge nga naman siya doon sa credit card. Ayun. Kaso, to make things worse, sumagot pa itong si Kaloy. So yung iba, pinupuna si Kaloy, dapat hindi na daw sumagot. Sumagot siya, kasama yung kanyang girlfriend sa likod, na medyo Ayaw nung nanay. Ayaw nung nanay. So doon pa lumala kasi sila kasama, nakabantay siya sa likod. Nakabantay. Nakita mo na tong meme na to? Pinost ko sa Facebook ko, nag 10,000 likes eh. Nakita mo na to, Richard? Ayan. Kita ba? Ayan. Nakita ko yung Bongbong and Sarah. Ayan. Ayan. Si ano yan? Si Makoy Yulo tsaka si Inday Chloe. Oo, Inday Chloe. Sa bagay. Tapos memes. Medyo Tatay Digong yung isa, gano'n. So, doon lalong sumabog. So, nung si Kaloy na nagsalita, pinick up na ng mga international media, lalong sumamatuloy yung sitwasyon. So, kanina nagpa-press ko yung nanay na parang gusto na makipag-reconciliation ata. So, sana naman maayos yung kanilang problemang pamilya. Hindi na dapat nilalabas yan eh. Pero, yun nga, nandito na tayo. Lalo na kung meron kang 85 to 100 million, talagang lahat makikipag-reconcile sa iyo, no? Sir Ronald, ano bang alam mo kay yung kay Attorney Fortune, ano ba yan? Pro bono ba yan? Kasi sabi nga ni Mami, wala daw dumadating sa kanila. So, ano yan, pro bono? Ano bang natin diyan? Simple, dahil ang ginagawa naman ni Fortune, sa iba siya naghahanap buhay. Tapos yung iba ay projection, di ba? May ganun siyang pinipili. Ito pro bono pero mapoproject siya. Di ba? Tataas yung kanyang stature. At pwede na siyang kunin ng mga iba. So, pwedeng sa iba siya maghahanap buhay. Dito ay pro bono dahil tataas yung kanyang stature. Publicity, ano? Oo. Free publicity, di ba? Ang point naman ni Attorney Fortuna is yung mga fake news na lumalabas doon sa nanay. Kasi mali naman yon. Merong mga peke na quotes na hindi naman sinabi nung nanay. Kaya mas lalong nagagalit yung mga ibang tao eh. Kasi merong mga lumalabas na ganito yung sinabi or ano na hindi naman totoo. So, yun sana ang mawala na at maiwasan na. Kaya yun naman yung punto nila. Okay, so Mark, yung context eh. Diba? Ito na yung context. Kaya anybody pwede nang punuan yung context na yan eh. Kumbaga may pinagsimulan eh. May pinagsimulan kaya hindi mo rin masisisi yung iba ng mga sumasakay, 'di ba? Dahil ano ba naman ang telenovela sa Pilipinas, 'di ba? Gustong-gusto yung ganyan drama at maraming gagatong. Oo. Hindi lang gatong kukuyugin ang nangyari. No, but Mark, ito, I'll push back against that slight lang. Love na love kita, Mark. Pero parang medyo biased yung account mo. Dapat ang tanong natin, bakit galit yung mommy? Kasi alam natin for a while na wala ng coach
si Carlos Yulo. At yung kwento na sinabi sa akin after I somehow criticized. By the way, agree ako sa iyo na dapat hindi, nilabas ng nanay niya lahat ng drama ng buhay just when nanalo yung anak niya. Because this victory doesn't belong to her or the son only. It belongs to the whole nation. Which is, parang nachichipang yung moment, okay? So I criticize the mom. But at the same time, intindihin natin saan galing yung mother. Hindi lang ito usapan ng pera or anything. Apparently, yun yung other side of the story, no? I'm not justifying what she did. I completely disagree na nilabas niya wrong timing. Dapat private yun. Kaya nga team daddy ako. No, ang nangyari kasi, yung coach daw niyang Japanese, yung isang coach niya, nainis daw, na-distract daw siya dahil dito sa love life niya. Now, I don't know about ano yung TikToker yung girlfriend, di ba? Si Chloe. Or I don't know, whatever. So alam mo naman ng Hapon, gusto nila if you do something properly, especially for medal, gold, Olympic level, go 100%. So apparently, nung pina-choose siya, Kaloy chose yung love life niya. Kaya nainis yata yung Japanese. Kaya nawala siya ng coach for a while. Now, obviously, alam ko sinasabi ng ibang tao, well, and we have to give credit kay Chloe na she was there with him in his lowest time. But it's not like he didn't already win 10 gold medal in Asia and Southeast Asia by that time. It's not like kawawang-kawawa siya nung nawala siya ng coach. By that time, he was already an Asian champion and already considered as an... So, I think there's a lot of mystification going on here and masyadong dinidemonize lang yung mom. In a sense that I think, in a sense, you have to also understand where the mom is coming from. Siguro may legitimate concern siya na yung anak niya perhaps is not making best decisions in his life. Again, I'm not doing this to disparage any side. Both of them are women here, so please lang don't play the feminist card against us here. I'm just trying to be fair. May pinanggalingan din yung mom. Ikaw Ronald, Sir Ronald, ikaw anong basa mo dito? Ano bang Ilang taon na ba siya? Ilang taon na ba si Kaloy? 24 na, di ba? So wala lang dapat nakikialam sa kanya. Wala lang dapat nakikialam. Pero di ba Ronald, parang si Big R yan eh. Big boy na eh. No, big boy na eh, no? Ibang usapan siguro kung minor pa si Kaloy eh, no? Ibang usapan siguro. Hindi ba yun yung argument ng mom? Again, I'm not defending Pero sinabi naman na parang 15 pa lang yata si Kaloy or something like that. Di ba medyo older yung girl or something like that? Basta may accusation na parang, alam mo na, connect the dots, na parang, Kaloy got involved not in the... But tama rin naman si Ronald na Kaloy is already 24 na he can make adult decision for himself, 'di ba? I don't know. Tama man o mali, responsibilidad din 'yan, no? Wag na masyadong do not rain on his party, 'di ba? Kasi mas malaking argument yung bubuksan mo diyan, Richard na gaano ba pwedeng makialam yung mga nanay sa mga karelasyon ng anak. So that's not just with Kaloy That happens to a lot of families na yung nanay ay nakikialam. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, mayroong mga jokes parati about the biyenan. Kasi kadalasan yung biyenan hindi kasundo ng mga ayaw dun sa napangasawa ng kanilang anak. So yun ang tanong dyan. Where do you draw the line ba? Ang problema kasi sa mga Pinoy, ang nakikita kong negative comments kay Kaloy, respect your family. Huwag ka dyan sa babae na nilalayo ka sa magulang mo. So may ganong pa rin part sa Philippine culture Kaya kumaga nagtatanong siya ng mas malaking question, di ba? Kapag yan ang inopen natin, medyo mahirap kasi form siya. Tsaka, again, I'm not pretending to know all the details. I was just trying to balance the conversation a little bit para hindi lang yung nanay yung bash. I'm not saying let's bash the other side necessarily. I'm just saying, hindi naman totally, sabi nga ni Kamal, it didn't fall off from the coconut tree, di ba? Kumbaga, di ba? So I'm just trying to, but I think ultimately, ang concern ko kasi dito, and then Ronald and Mark, you may disagree with me, ang concern ko dito, may pinost ka, Ronald, di ba? Parang, how dare you to allow gold medals to be more important than family drama or something like that? Di ba meron kang post na gano'n? Naunahin talagang drama kaysa gold medal. Ano ba ang gold medal? Di ba parang may gano'n kang sarcastic, Mark? No, but my point here is, talagang gine-juice out ng lahat ito. Halos 99.9% ng content na nakikita ko online about Kaloy is not about his Olympic medal, his road to victory, the analytics, di ba? Kasi siyensya yan. Talagang daming many things came together for him to win not one but 2 gold. We don't know kailan pa tayo makaka-double gold, if not a gold at all, especially in gymnastics na very competitive. So, part of me was thinking na masyadong inisip na ibang tao siguro